Ang mga nasa Kanubing 1 basketball court ay napaseryoso na lang nang makita ang pagdating ni Ricky Mendez dito sa loob. Ang mga naglalarong kabataan ng basketball sa loob ng court ay napahinto sa kanilang paglalaro dahil sa lalaking nakasuot ng shorts na kupas at shirt na kulay brown na dumating. Nasaan sina Kuya Baron? Akala ko sila ang naglalaro. Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili nang mapatingin sa loob ng court at napatingin nga rin siya sa kanyang phone para sana i-chat si Baron. Napalunok nga rin si Ricky nang makitang ang lahat ng mga nasa loob ng lugar ay nakatingin sa kaniya. Napayuko tuloy siya at kasunod nito ay ang pagsigaw ng ilang grupo ng kalalakihan na nasa gilid ng court. Si Ricky Mendez, iyong malupit na player ng Mansalay, ang dating player ng Barangay at ng Sisa, nandito. Bulalas ng mga ito at doon na nga napaseryoso lalo ang marami. Bigla silang nag-cheer kay Mendez at mas lalong nahiya si Ricky sa pangyayaring iyon na tinatawanan naman ni Baron na nasa dulo ng lugar sa malapit sa daanan papunta sa Barangay Hall. Mendez! 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 Ang lupit mo, Mendez! Napanood namin yung laro mo, lalo na yung buzzer beater mo. Lods, papicture. Kami rin. Bago nga makapunta si Ricky sa kanyang pupuntahan ay naharang muna siya ng mga taga-Kanubing 1 na narito. May ilang nagtanong pa nga sa binata ng kung ano-ano at natatawa na lang si Ricky sa nangyayari. Sa isip-isip niya ay parang sinadya ang nangyaring ito. Nasaan ba raw kasi ang kanyang Kuya Baron na sabi ay maglalaro raw ng basketball. Ilang minuto pa ang inihinto niya sa gilid ng court dahil sa mga nagpapapicture sa kanya. Nang matapos nga ay napabuntong hininga na lang si Ricky at napatingin sa kumakaway na si Baron sa dulo. Nakita niyang kasama nito sina Romeo, June at Martin. Naroon nga rin si Kapitan at si Konsyal Wilson na nakaupo na parang nagmemeryenda. Mr. Famous! Sigaw pa nga ni Baron at si Ricky ay medyo namula ang mukha dahil parang tinatawanan siya ni na Martin. Akala ko kuya maglalaro tayo. Bakit nandito kayo? Tanong nga kagad ni Ricky matapos batiin si Nakap at konsihal ng magandang hapon. Sira ka ba? Magpahinga ka. Sumama ka sa amin mamaya sa peryahan sa bayan. Sabi nga kagad ni Baron at si Ricky ay naalalang may peryahan at karnaval na sa bayan sa harapan ng isang kulay berde ngunit ginto raw na supermarket. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan sa Kalapan ay nagkakaroon ng mini karnaval at peryahan sa isang lugar doon. Sa kabilang kalsada naman ito ay makikita ang isang bilihan ng mga murang damit, gamit at iba pa na kung tawagin naman ay baratilyo. Idagdag pa nga rito ang magagandang pailaw sa Kapitolyo at sa plaza na malapit naman sa simbahan ng Kalapan na nasa tapat ng lumang City Hall. Ang mga ganitong panahon din sa Kalapan ang pinakamagandang panahon para magpunta sa sentro ng gabi dahil marami ring mga tindahan ng sari-saring pagkain sa nasabing mga lugar. Kung wala kang laro kanina, baka dumayo tayo sa ibang barangay sana, kaso mayroon eh. Sabi naman ni Martin na pasimpleng kumuha ng tinapay sa platitong nasa harapan ni Kap na nasa ibabaw ng maliit na lamesang nasa tapat nito. Ang totoo, mapunta nga ako mamaya sa bayan. Niyaya ako ni Andrea na mamasyal nga sa mga nabanggit ninyo. Natatawang wika naman ni Ricky na ikinasungit naman ng itsura ni Baron na pinasimplihan naman ng ngiti ni na Romeo at June. Naku, may nabiter na naman. Sabi nga ni Romeo na agad na napatakbo nang tumingin sa kanya ang Kuya Baron niya. Anong sinasabi mo? Bumalik ka nga rito. Sigaw ni Baron habang tinatawanan ni Romeo at si June naman ay pasimpleng tumingin kay Martin na napakibit balikat na lang sa reaksyon ng kasama nila. Ganyan ka naman. Kinakalimutan mo na kaming mga tropa mo rito sa Kanubing. Sabi naman ni Baron na lalong ikinakibit balikat ni Martin. Pwede naman tayo magsama-sama roon kuya. Tsaka mas marami, mas masaya, hindi ba? Masayang wika naman ni Ricky at si Baron ay nagsuplado pa rin dahil ang kanyang gustong mangyari ay hindi siya makakakita na magsyota sa mga kasama niya dahil nabibiter siya. Bigla tuloy niyang naalala si Trey at naisipan niyang yayain na lang din ito mamaya para may kasama raw siyang magperya. Ano pa ba ang magagawa ko?
Sabi naman ni Baron na napatingin na lang sa nasa tabi niyang sina Martin at June na napatingin bigla sa loob ng court. Napaseryoso na nga lang sila dahil nandoon na si Romeo na nakikipaglaro na kagad sa mga kabataang naroon. Kita mo itong isang ito. Sabing huwag muna maglaro at may laro kami bukas. Sabi nga ni Baron na pailing na lang. Isa kasi sa utos sa kanila ni Mover ay huwag silang maglalaro kapag may laro sa sunod na araw. Ito ay sa kadahilanang ayaw ng kanilang captain, coach, team manager na ma-injured o pagod sila kinabukasan. Isa pa, maaga raw silang aalis dahil sa Gloria ang kanilang laro. Anong team ang kalaban ninyo bukas kuya? Tanong nga ni Ricky sa kanyang kuya Baron. Gloria, tinalo na rin ninyo ang mga yon kaya sure natatalunin na rin namin ang mga yon. Sagot naman nga ni Baron. Naalala naman bigla ni Ricky si Ruel Galvez na isa raw sa mga nakalaban niya sa team na iyon. Walang magagawa sa amin ang Galvez na iyon. Kagaya ng palagi namin ginagawa, papaiyakin lang namin ng mayabang na iyon. Nakangisi namang winika pa ni Baron at pagkatapos noon ay tumakbo na nga ito sa loob ng court. Naghiyawan ng mga naroon dahil isang block ang ginawa nito sa nagpapakitang gilas na si Romeo. Kita mo itong dalawang ito. Mapapagalitan ng mga ito ni Sir Mover kapag na lamang naglalaro sila. Sabi naman ni Martin na napailing na lang sa nangyari. Sina Cap at konsehal naman ay napatawa na lang sa ginagawa ng dalawang iyon. Para ka namang bago sa dalawang iyan Martin. Si Romeo nga mukhang nakuha na rin ang katigasan ng ulo ni Baron. Natatawang wika nga ng kapitan ng Kanubing 1 na inabutan bigla si Ricky ng loaf bread na pinalamanan ng margarine. Ricky, ito tinapay. Sabi nga ni Cap. Bubusog pa po ako Cap. Pagtanggi ni Ricky na sa huli ay kinuha rin naman niya dahil sinamaan siya ng tingin ni Cap. Pagkatapos nga noon ay nagpunta rin si Ricky sa loob ng court at nakipaglaro sa kanyang mga kuya Baron. Ang nangyari nga ay nagkaroon bigla ng isang 5 against 5 na laro roon na ikinatuwa ng mga manonood. Ang totoo nga rin ay sinabihan ni Andrea na magpahinga si Ricky. Kaso dahil sa kanyang kuya Baron at kay Romeo ay tila nakalimutan ng binata ang bagay na iyon. Pagsapit nga ng alas 6 ng gabi ay dumating naman ang sasakyan ni Andrea sa tapat ng bahay ni Ricky. Pagbaba ng dalaga sa sasakyan ay eksakto namang paglabas ni Ricky mula sa barangay court na pawisang pawisan na kung saan ay kasama pa niya si Baron na nagyayabang pa. Si Martin at Romeo naman ay kasunod lang ng dalawa habang si June naman ay abala sa pagtatali ng kanyang sapatos para isakbit sa kanyang balikat. Napatingin nga kaagad si Ricky sa kulay pulang sasakyan na ngayon ay nakahinto sa tapat ng kanilang bahay. Shota mo, sabi nga ni Baron at si Ricky naman ay napangiti ng pilit nang makitang nakatingin na rin sa kanya si Andrea. Patay, sambit ni Ricky na napalunok na lang. Sabi rin sa akin ni Andrea na magpahinga ako at huwag maglalaro ng basketball. Sabi ni Ricky at nang marinig ito ni Baron ay napatingin din sila kay Andrea na ang sama rin ang tingin sa kanila. Ricky, may naiwan nga pala ako sa court. Sabi nga bigla ni Martin at ganoon din ang sinabi ni Romeo at June. Ang tatlo nga ay paatras na bumalik sa loob. Nga pala Ricky, mabili lang ako ng yosi. Sige na, salamat sa game. Kita na lang tayo sa peryahan kung tuloy pa kayo. Sabi naman ni Baron na tinapik pa sa balikat si Ricky na parang ayaw rin munang umuwi dahil siguradong may magagalit sa kanyang ginawa. Iiniwanan talaga ako ng mga lokong iyon. Sabi ni Ricky sa sarili na nilakasan na lang ang loob na naglakad papunta kay Andrea na ang sungit ng tingin sa kanya. Hahay, nandito ka pala. Ito ang unang sinabi ni Ricky kay Andrea na parang nakakatakot ang tingin ng oras na iyon. Pawisan ka, mainit ba sa court ng Kanubing? Hindi ka naman siguro naglaro ng basketball. Am I right? Be honest. Ang dalawang salitang ito ang nagpakabog ng dibdib ni Ricky at nag-peace sign na lang siya sa dalaga. Napapikit na lang si Ricky sa pag-aakalang kukurutin siya sa tagiliran ng dalaga. Kaso, napabuntong hininga na nga lang si Andrea dahil ayaw niya raw munang gawin iyon sa binata. Ano pa ba magagawa ko? Basketball player ang boyfriend ko.
Sabi na nga lang ni Andrea na may kinuha pang paper bag mula sa loob ng sasakyan na may lamang kung anong pagkain para sa parents ni Ricky. Napangiti naman si Ricky nang ngitian siya ni Andrea ng marahan. So sorry coach. Coach ka dyan. Nasa normal scenario tayo. I'm your GF. Sabi nga ni Andrea at napatango naman si Ricky na kaagad na niyaya ang dalaga sa loob. Akala ko papagalitan ako. Buti na lang at hindi. Sabi naman ni Ricky na nakahinga ng maluwag nang isama na niya si Andrea sa loob ng kanilang bahay. Nasa loob nga ang kanyang tatay na nanonood ng TV at agad na nagmano rito si Andrea. Pagkatapos noon ay dumiretso naman ng kusina ang dalaga nang malamang naroon ang nanay ni Ricky. Nagmano rin ito rito at nakangiting iniabot ang kanyang dalang paper bag. Pasalubong ko tita, gawa ko iyan. Sabi nga ni Andrea at makikita ngang may maliit na cake sa loob na kulay pink ang ibabaw na may brown sa gilid. Naku iha, nag-effort ka pa talaga. Pwede namang iyong binili na lang sa bayan. Sabi naman ng nanay ni Ricky. Mas masarap tita ang gawa ko. Nakangiting wika naman ang dalaga at nginitian uli niya ang ginang. Isasama ko lang din po pala si Ricky sa bayan. Mamamasyal kami sa Kapitolyo and pupunta sa peryahan. Want ba ninyong mag-join ni Tito? Tanong pa nga ni Andrea at ngumiti naman ang nanay ni Ricky na hinaplos sa likod ang dalaga na nakasuot ng simpleng shirt na red at cotton na pants na kulay black na tinernuhan ng puting rubber shoes. Kakagaling lang namin kahapon ng tito mo roon. Sinama kami ni Nakap. Pero pwede pa rin naman po kayong sumama again. May sasakyan naman po ako. Ani pa nga ni Andrea na lalong gumanda sa mga mata ng nanay ni Ricky. Sa sunod na lang iha, isa pa, malapit na ang bakasyon ni Ricky kaya nandito iyan bago magpasko hanggang bagong taon. Doon na lang tayo mag-set ng date na magkakasama. Ang totoo, masakit ang paa ng tatay ni Ricky kaya dito muna kami sa bahay. Nanibago siguro kagabi. Pabulong na winika pa nga ng nanay ni Ricky at napatango naman si Andrea nang marinig iyon. Sige tita, next time. Masayang wika pa nga ng dalaga at pagkatapos noon ay bumalik na ito sa salas para namang kumustahin ang tatay ni Ricky dahil sa pananakit ng paa nito. Si Ricky naman ng oras na iyon ay hindi maiwasang mapangiti habang ginagawa ni Andre iyon sa kanyang ama. Bago nga siya pumasok sa loob ng kwarto niya para magpalit ng damit matapos maglinis ng katawan ay nagkatinginan pa silang dalawa. Tiningnan lang siya ni Andrea at alam niyang sinasabi nito na magbihis na raw siya. Tumango naman siya at pumasok na sa loob ng kwarto. Habang nasa biyahe nga ang dalawa ay maririnig din ang mga pampakalmang music sa loob ng sasakyan ni Andrea. Kinumusta niya rin si Ricky kung may masakit ba raw sa katawan nito, lalo na nga ang galos itong nakuha kanina sa game nila sa Nauhan. May 2 game pa nga raw sila ngayong December at pagkatapos nito ay sa January na uli ang sunod sa second week. Bali ang next games natin ay ang Pola at ang team ni Larry Dizon na bako. Wika ni Andrea habang kalmadong nagmamaneho sa gitna ng mini traffic sa may pagsapit ng crossing sa kabilang barangay mula Kanubingwan. Napangiti na nga lang si Ricky nang maalala si Larry kanina sa Nauhan. Komedyante pa rin daw talaga ito. Natutuwa rin siya dahil akala niya ay hindi na rin uli ito maglalaro ng basketball. Kaso mukhang ang pagbabalik din niya ang dahilan nito. Kung kaya't bibigyan daw niya ng magandang laro ito sa paghaharap nila. Magaling din si Dizon at hindi rin daw ito pwedeng basta maliitin dahil malaki rin ang potensyal na mayroon ito. Nga pala, nag-release ang OMPL page ng MVP rankings kanina. Nakita mo na ba? Wika pa nga bigla ni Andrea na pasimple ring binusinahan ng motor na nasa unahan nila. Talaga? Hindi ko pa na-check. Sabi naman nga ni Ricky na napakapasa phone niya na nasa bulsa ng kanyang shorts na maong. Sabihin ko na lang sa iyo ang top 5. Wika ni Andrea na seryosong tumingin sa kalsada habang kalmadong nagmamaneho. Nasa number 5 si Dre Sanchez, number 4 ka, at nasa unahan mo si Mover Flores, second si Henrik Ramirez, and si Kuya Maki ba ang number 1?
Tanungan ni Ricky na napangiti ng marahan. Yap, idagdag pa ang 65-point performance niya kanina sa laban natin. Nakuha ko rin sa isang regional news page na nasa balita nila sa Romero at mukhang hindi sa pagkapanalo natin sila nakapokus. Kung patuloy na gagawin ito ni Romero, malaki ang chance na alisin niya sa trono si Henrik Ramirez sa pagtatapos ng season. Dagdag pa ni Andrea na naalala rin ang sinabi sa kanya ni Ricky noong bago magsimula ang OMPL. Pumasok din sa isip ni Ricky ang bagay na iyon. Ang maging pinakamagaling na basketball player sa Oriental Mindoro. Mahinang winika ni Ricky. Hindi pa Andrea tapos ang 14 games natin. Makakahabol pa ako kay Kuya Maki. May ngiting wika ni Ricky na pinagmasdan din ang dalaga na napangiti rin sa kanyang mga sinabi. 65 points. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili, ayaw niyang maging stat chaser. Pero kung magiging natural daw siya sa kanyang paglalaro, ay baka hindi siya makaabot sa ganoong kataas na points. Bakit ko ba iniisip na umescore ng mas mataas sa 65? Ang dapat ko lang sigurong gawin ay mas galingan pa sa bawat game at manalo. Ilang minuto pa ang lumipas at umakyat na nga ang sasakyan ni Andrea sa parking area ng isang supermarket na malapit sa peryahan. Dito niya ipinarada ang kanyang kotse at pagkatapos noon ay lumabas na nga sila ni Ricky para mamasyal at mag-aliw-aliw habang nandito sa Kalapan. Paglabas ang dalawa ay tumambad kaagad sa kanila ang maraming taong naglalakad sa tabi ng kalsada. Napatingin nga rin sila sa karnabal na nasa kabilang kalsada at makikita rito ang tatlong rides, ang merry-go-round, caterpillar at ang Ferris wheel na may tumitili pa nga habang umiikot ito. Napakaliwanag nga roon at sa harapan nito ay naroon naman ang peryahan. May color games, baraha, may mga binabaril din para sa mga freebies, may ruleta at sa isang panig ay may naglalaro din ng bingo. Umihip sandali ang malamig na hangin at nilampasan ni Ricky ng marahan si Andrea. Kasabay nito ay ang pag-angat ng kaliwang kamay ng binata papunta sa kanyang likuran. Napangiti naman si Andrea nang makita ang kamay ng binata. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang kanang kamay at pinamulahan pa siya nang mahigpit itong kinapitan ni Ricky. Enjoyin natin ito, Andrea. Sabi nga ni Ricky nang initian pa ang dalaga na kaagad siyang tinabihan habang magkahawak ang kamay na naglalakad. Magperya muna tayo then sakay tayo sa mga rides. Nakangiting wika ni Andrea na idinikit pa ang sarili sa binata na biglang napangiti nang maramdaman ang malambot na katawan ng magandang girlfriend niya. Sige, pero pas ako sa Ferris wheel, sagot ni Ricky. Hindi pwede, sumakay rin tayo roon. Angal ni Andrea at napalunok na lang si Ricky dahil mukhang no choice siya sa rides na ayaw na niyang sakyan muli. Pinasok na nga nila ang peryahan matapos magbayad ng entrance fee na 10 piso. At dito na nga nila narinig ang ingay ng mga nagsasayang mga tao sa loob ng lugar. Kakalimutan daw muna nilang dalawa ang kanilang mga trabaho at magpapakasaya ngayong gabi sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Mula naman nga sa itaas ng Ferris wheel ay maririnig ang malakas na sigaw ng dalawang lalaki nang umikot na ito ng mabilis. Ayaw ko na ritong sumakay sa sunod. Sigaw na nga lang ito ni Baron at Romeo na magkasama sa isang pwesto. Nasa kasunod naman nila si Martin at June na ang lakas ng kabog sa dibdib dahil iniisip nilang parang tatalsik sila kahit hindi naman. Sino ba yung mga sumisigaw sa itaas? Parang pamilyar. Sabi naman ni Trey na nasa ibaba ng Ferris wheel ng oras na iyon. Kasama nito si Troy na kasalukuyan namang kachat ang kanyang girlfriend para tanungin kung nasaan na. Naglilibot nga ang kambal sa loob para maghanap ng mga kakilalang narito.